Yung pong ownership nitong mga new players, ano ho ba ang sinasaad po ng batas? Sila ho ba ay dapat majority Filipino pa rin o maari na pong majority dito mga dayuhan na nagmamay-ari ng mga telcos na to? So, ang Konektadong Pinoy po ay para po sa internet service provider, hindi po kasama dito yung basic telecommunications. So, ayon po sa bill, doon po sa naipasa sa ng third reading sa Senado, maaari pong pumasok ang either foreign or local company. Pero kapag foreign po, kailangan hindi siya state-owned enterprise or hindi siya kontrolado ng foreign government. Yung China, opo, paano daw ho yung kung sakasakali na hindi nga state-owned yung telco, pero as we know, practically po, ang China, maaari siya maglagay ng dummies at pasukin po ng service provider ang Pilipinas ng mga Chinese companies na hindi lantaran na kontrolado po ng Estado ng China. Pero sa totoo lang, state-controlled pa rin. Okay. Yan po ay isang bagay na nalilito ako kasi hindi lang naman po China ang ibang bansa na may internet service provider. In fact, kung titingnan niyo po ang cybersecurity, hindi lang po iisa ang pwede mong maging threat actor. So ang pinupunto ko po dito ay kapag binuksan natin ang bansa para sa mga foreign players, magkakaroon ng pagkakataon ang lahat para pumasok kasama na ang mga ating mga kaalyado na bansa. At magkakaroon din po ng kompetisyon ang isang bansang tulad ng China. Tsaka Manong Ted, ngayon naman po ay alam naman natin na ang China ay nandito na. Kung titingnan niyo po ang equipment ng mga biggest telcos natin, marami po diyan ay galing sa China. Opo. Ang pinaka-importante po sa cybersecurity, kahit anong threat actor pa yan, kailangan meron tayong compliance with cybersecurity standards, meron tayong mga measures, preventive measures, at may risk assessment tayo kung anong kailangan natin para mapatibay natin ang ating cybersecurity. Hindi po nagmamatter kung anong bansang pinanggalingan yan, local or foreign. Basta po nakakonekta ka sa internet, kailangan mong tingnan ang anong standards ang meron, no, global best practice. Yun lang po ang tanging paraan para maprotektahan natin ang networks natin at ang ating mga sarili, pati ang ating mga devices bilang consumer, para maprotektahan natin ang sarili natin against any kind of cybersecurity threat. Opo. At padagdag ko lang po, Manong Ted, nandiyan po yan sa Konektadong Pinoy. Nire-require po yan ng Konektadong Pinoy at ito po ang kauna-unahang bill kapag naipasa siya at naging batas. Ito po ang kauna-unahang magre-require ng compliance with cybersecurity standards across the board. Opo. Kahit na big player ka or small player ka, kinakailangan mong magdaan sa cybersecurity audit. Opo. At titingnan po yan ng gobyerno.